Silhouette Portrait 3, at yung ating Silhouette Cameo 4. So, ano ba yung mga similarities niya? And of course, ipapakita din natin sa video na to kung ano yung kanilang differences o yung kanilang pagkakaiba. So, gandang araw po! Ito po si Mommy Epi at ito po ang aking channel, Mommy Epi Vlogs. So, bago pa natin gawin yan, kindly like this video and please subscribe to my channel. I-click nyo rin po yung notification bell para naman ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. Okay po, so let's get started. Unahin natin ano yung mga pagkakaparehas or similarities ng dalawang machine na ito. Ayan, sa background. Silhouette Portrait 3 at saka yung Silhouette Cameo 4. Dahil nakakita ko ng mga tanong na ganito po ulit-ulit na. So, sasagutin ko siya ano yung mga na-observe ko na pagkakaiba at kaparehas nila. So, let's go with the similarities. So, number 1 na kanilang pagkakaparehas ay parehas silang gumagamit ng Silhouette Studio. Okay? Silhouette Studio. Kagaya din naman, syempre, ng mga unang labas ng cameo machines at portrait machines, lahat po sila ay may same program or application na ginagamit. Okay, kapag tayo ay nasa personal computer or laptop, na by the way, updated na rin pala, na meron tayong beta or testing na software for iPad, okay, or tablet. Okay, though yung sa PC naman, kahit iOS pwede. Pero yung sa iPad po at saka sa cellphone, ay sa Android, ay may beta testing po ngayon. So, i-download nyo na para makita nyo yung features. Tapos, magkakaroon ng updates yan every now and then. Okay, yun yung number 1. They have the same program application, which is the Silhouette Studio. So, hindi po yung nagkakaiba ng mga features. Basic lang po, libre by the way. Walang bayad po yun. At marami ng features kayong magagawa. Alright, so sa pangalawang similarities naman natin ay, yan, parehas po silang pwede kang mag-print and cut. Ayan. So, usually naman, sa print and cut, since ako yun yung lagi kong ginagawa ever since nag-start ako sa i-sticker. So, or pag bebenta online, stickers talaga yung aking mga sticker labels, ganyan. So, pag sinabi kong oo, pwede to sa print and cut, pwedeng-pwede kasi print and cut talaga ako ever since. Kaya, medyo na-master na natin yung art of print and cuts po. Pagdating dito sa dalawang machines na to. Actually, I started with Silhouette Cameo 3. Print and cut ko na talaga sinabak yan. Which yung iba, hindi daw nila mabuksan or magamit yung kanilang machines. Yung iba, hindi pa binubuksan. Dahil sa print and cut, hindi nila alam kung saan sila magsisimula mag-explore. So, pag ganun yung problem nyo, message nyo lang ako sa social media accounts ko po kayo mahiya. Okay, so yun. Print and cut, check. Then, pangatlo, pwedeng i-connect sa Silhouette Go app. Okay, na available na ngayon sa iOS or iPads. Lalo na sa Androids kasi yun yung unang nilabas eh. Parehas sila pwede or compatible with the Silhouette Go app. Okay? Then next, karugtong nun is number 4. Meron sila parehas na Bluetooth function. In which, dahil sa Bluetooth na yun, ay pwedeng makonect sila sa Silhouette Go app para hindi na kailangan buksan yung PC. Okay? Na certain projects, lalong-lalo na yung mga ikakat mo lang naman, card stocks, ganyan. Alam nyo, pwede na kayo magpalit ng fonts. Ang saya-saya. Dun sa dun sa beta natin for testing. Ayan, so, Bluetooth, and of course, yung Bluetooth na yan, pag meron yung dalawang machine, dahil meron yung dalawang machine natin, hindi natin kailangang isaksak siya directly sa laptop or sa PC natin dahil basta yung laptop natin may Bluetooth, pwede na silang mag-connect, diba? Bawas wirings din, kasi masakit sa ulo pag maraming wires. Alright, and then, number 5, similarity, parehas sila na pwedeng iset or can be set to no cutting mat usage. Ay, tara, ito na-enjoy ko to. Okay, i-share ko lang sa inyo na favorite ko sa dalawa niyan na mag-no cutting mat ay yung Silhouette Portrait. Oo. Favorite ko siya kasi, di ba sa sticker labels,
madalas yung mga ordinary stickers lang, walang lamination. Ayan, diyan ko yan sinasalang. Ayan. So, ang saya. Pwede rin siya sa Silhouette Cameo 4. Walang matte. Okay, sa mga HTV, pwede din po yan. Ilan yung HTV? Kasi pinipil lang naman yun. So, parang kiss cut synthetic. So, best siya para sa ganun. Na-try ko na rin sa Cameo 4 na mag-kiss cuts ng mga ordinary stickers dun sa mga sticker sheets ko. Goods. Medyo babagalan niya lang, ha? Okay? Para hindi masira yung papel. Depende sa klase ng materials. So, always start low and slow. Number 6 is the automatic tool detection. So, pag inon mo sila, tapos pinili mo doon sa studio yung machine. So, kasi I'm using one personal computer only for both of these machines. So, pipiliin ko, portrait muna. Nade-detect na yun automatic kung anong blade ang inilagay ko sa portrait. Auto blade. Ganyan. Pag manual blade naman, nade-detect na rin yun kung manual blade. Diba? Ang taray. So, ganun siya. Kaya, itong mga similarities na to is, yun, makakapag-decide na kayo more or less kung worth it ba tong dalawang machine na to. Okay, at makakapamili kayo anong gusto niyo. Kasi kung halimbawa puro stickers kayo, puro stickers lang, pwede rin naman HTV na small projects kayo. Pwede na kayo mag-portrait. Pero alam nyo, para in the future, para makagawa kayo ng bigger projects, okay na rin naman sa Cameo 4. Sulit na siya, guys. So, yun po yan. And here it is, yung mga bagay-bagay naman, which shows the differences, kanina similarities ngayon naman, i-discuss ko yung differences ng machine na to. Marami nagtatanong kasi para ma-maximize nila yung pwedeng magawa nung isa. Kung marami naman ang magagawa talaga doon sa isa, yun na yung bibilihin, mag-upgrade na diretso sa Cameo 4. Yes po! Kasi meron pa rin silang differences kahit papano. Parang magkapatid lang ho yan, di ba? Parehas ng magulang, pero magkaiba ng qualities. Okay, so ito yan. Number 1 differences nilang dalawa is the media size. Ibig sabihin, yung the most na size ng media na pwedeng ilagay. Sa Silhouette Portrait 3, yung the most na width na pwedeng ilagay dyan is, okay po, letter size of paper. Kasi 8 point something yan 8.5. Ang A4 kasi nasa 8.2 lang. 8.25 something. So, pagdating sa width, 8.5 pasok yan. Okay po? Yan. So, for print and cut, gagamitin mo, pwedeng the most is letter size po ng papel or media. Okay? Kasi may mga cardstocks na letter size Approve po yan. Or, kalimitan din, ako dito ginagamit ko, kalimitan for stickers na kay A4. So, mas committed na konti ng 8.2 inch, tapos mga 11.75 or 11.6 yung pinaka-length niya. Pasok yan. Okay, sa portrait. And then, hanggang 60 feet na yung haba kung mag-HTV kayo. And then, pagdating sa Silhouette Cameo 4, mas wider yung width niya. Mas wider siya, hanggang 12 inches. Okay, na size ng width ng material. Also, the cutting mat, 12 inches din yan. And then, kung HTV yan or mga nakaroll na decal stickers, ay kaya siya hanggang 60 feet din. Okay, parang yung portrait. So, smaller projects, portrait. If you want bigger or wider project, dun tayo sa next. And number 2, the design. Yung design nila ay mas maliit or mas portable. Smaller yung Portrait 3. Eh, cute talaga siya. As in, handy. Pwede ko siyang buhatin ng paganyan. Okay. Tapos yung Cameo 4, hindi ko na siya mabuhat ng ganyan. Mabigat yun. So, bigger talaga yung quiet po. Bigger po yung Cameo 4 natin compared sa portable, mas portable na Portrait 3. Okay. Number 3. Number 3 is the cutting force. Ito yung lakas pag nagkakat siya. Okay? Sa Portrait 3,
kaya ng 210 grams force. Pagdating sa Silhouette Cameo 4, kayang-kaya, syempre, ang 210 grams na force. Plus, since meron siyang dalawang carriage ng Cameo 4, mas mabigat na force ang kaya nung carriage 2. So, yun yung difference nila. Mas kaya ng mga magnetic sheets, acrylic sheets na hindi sobrang kapal, maninipis, yung ng Cameo 4 yun. Also, yung mga balsa wood, kaya din niya. You're just going to use the craft blade. For cloth, kaya din yan. Mga leathers. Okay, nitong Cameo 4. So, gamit na kayo mga craft blade, rotary blade, para sa cloth. Ano pa ba? Na intended para doon. Kaya hindi kayo basta-basta maglalagay sa carriage 2. The highest cutting force na existing sa ka-level ni Silhouette, itong Silhouette Cameo 4 pataas na models. Okay? So, sobrang lakas ng ano niya. Bale, sa passes ka lang tsaka sa pinaka-blade, ayusin mo lang yung pinaka-blade number, passes, at saka kung gaano kabilis. Okay, para successfully makaano ka. Para successfully makapag-cut ka ng mga thicker projects. Alright? Then number 4, pagdating sa speed, ang number of speed sa Portrait 3 ay hanggang 10 yung speed. Pagdating sa Silhouette Cameo 4 naman, ang speed niya is until 30. Okay. Pero hindi naman ako masyadong gumagamit ng ganong kataas na speed. Not unless malalaki yung mga bilog or mga shapes. Pwede ko paabutin. Okay. Makikita nyo naman kung ilang seconds yun eh. Depende kasi sa dami ng puputulin sa isang page. Okay. So, technically, mas mabilis mag-cut talaga si Cameo 4. Okay. Ayan, nabanggit na nga natin yung Portrait, isa lang yung carriage niya. Tapos yung Cameo 4, dalawa. Okay, na merong special carriage or yung carriage 2 for blades na pangbardagulan. Okay, pang mabigatan. And the last and not the least na napansin ko dito is yung cross cutter. Kasi yung Portrait 3, wala po siyang cross cutter. Ito yung cutter sa likod. Para pag nagkakat ka ng decals, yung mga haba, like decals and HTV na media is, kunyari, lumampas na doon, nakat na lahat. Naangat na yung ganon. Tapos, ikakat mo sa likod. Ayan. So, Cameo 4, may cross cutter. Alright? So, yun lang yung mga bagay na importante na napansin ko dito sa dalawang machines na to as I use them for a year, mahigit. May 1 year mahigit, siguro 1.5 year for Cameo 4. And then, wala pa namang mag-1 year na rin yung Portrait 3 ko. Okay, those are their similarities and differences. Hope, sana po, no, makatulong itong video that I shoot today so that magkaroon kayo ng good judgment pagdating sa kung ano ba yung bibilin nyo sa dalawa. Ayan, so goodbye na. Ito lang naman yung gusto kong sabihin for today's video. So, abangan nyo ang aking short video ng mga bagay na to kasi para lang pampaikli. Ito lang naman para i-explain ng mas, alam mo na, dahil mahilig talaga ako sa sit-down explanations. So, yan lang po. I hope that you like this video. Makatulong po ito para sa inyo, lalo sa mga nag-i-start pa lang. And I am inviting you to like all my social media accounts. Mommy Epi Vlogs in Facebook, Mommy Epi in Instagram and TikTok, Mommy Epi 24. And of course, my YouTube channel, Mommy Epi Vlogs, for longer videos na may explanation, of course, na hindi nyo maintindihan sa mga short videos ko. Kasi minsan, ang bilis ng transition. Pasensya na ako. Kasi ako lang po gumagawa ng lahat. Yan. Kaya ako po pasensya na po. Never stop learning because life never stops teaching. It never stops. It is a process. So, kailangan po natin pagdaanan ito. Gusto mo ng negosyo, pag-aralan mo. Kasi kung hindi mo pag-aaralan, wala pong machine ang magiging bagay sa'yo.
Yun lang po yung paalala ko. Hindi po ako galit. Yun lang yung paalala ko sa inyo. Keep on learning. Keep on learning. Yun lang po. This is Mommy Epi again. And this is my vlog, Mommy Epi Vlogs. Please like and subscribe and click the notification bell. See you on my socials. Subscribe!